Ang top box ay nakadesenyo para sa mga motorsiklo na aprobado ng DTI, ay hindi na kailangan ng inspeksyon, rehistro o mahuli basta A. Lahat ng nabanggit, B. Nakakabit ng maayos at ligtas sa motorsiklo, C. Makakakarga ng dalawang buong helmet. Ang tamang sagot letter A. Lahat ng nabanggit. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer at walang traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko, mga sasakyan na nagmumula sa iyong kaliwa, B. Trapiko, mga sasakyan katapat sa kasalungat ng iyong direksyon, C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot letter C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno na ang mga lugar maliban sa puwang na may markang taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang mga espasyong ito kapag puno na ang ibang lugar. B. Pwedeng gamitin ang espasyong ito may kapansanan ka man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroong kang kasama na PWD. Ang tamang sagot letter C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system or ABS sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglaang huminto, ano ang dapat mong gawin? A. Tapakan ang pedal ng preno ng tuloy-tuloy. B. Bumbahin ang preno. C. Pumreno ng banayad. Ang tamang sagot letter C. Pumreno ng banayad. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada, B. Sa gitna ng kalsada, C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag, B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan, C. Nakaparada. Ang tamang sagot letter C. Nakaparada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ginagawa ang kalsada, B. Madulas ang kalsada, C. Baku-bakong kalsada. Ang tamang sagot letter A. Ginagawa ang kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangang daan na may kalsada sa gilid, B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan, C. Papasok sa sangang daan. Ang tamang sagot letter B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko, B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas, C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Sa aling mga sitwasyon maaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay isang mahalagang tawag, B. Kung magaan ang trapiko, C. Wala sa itaas. Ang tamang sagot letter C. Wala sa itaas. Ano ang maximum na sukat ng pinasadyang top box ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet, B. 2 feet by 2 feet by 2 feet, C. 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet. Ang tamang sagot letter B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Sa mga highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot o mag-overtake kung sa iyong panig ay may A. Tuloy-tuloy na puting guhit, B. Putol-putol na dilaw na guhit, C. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Ang tamang sagot letter B.
putol-putol na dilaw na guhit. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Bawal lumiko pa kaliwa. B. One-way ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Bawal lumiko pa kaliwa. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pa kanan mula sa intersection patungong one-way street? A. Manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Manatili sa pinakakanang lane. Gamit ang backbone ng motorsiklo, aling stand ang kailangan mong gamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? A. Stand sa gilid. B. Cross stand. C. Stand sa gitna. Ang tamang sagot, letter C. Stand sa gitna. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa two-way na intersection. B. Sa tulay. C. Sa expressway. Ang tamang sagot, letter A. Sa two-way na intersection. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada. B. Mag-ilaw at bilisan ang takbo. C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng regulasyon kapag binabaliwala ay maging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Ang DL ay para sa driver's license samantalang ang VIN or BIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very important non-professional driver. Ang tamang sagot, letter A. Vehicle Identification Number. Magkano ang parusa sa unang openso ng pagpapasakay sa harapang upuan sa bata na 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 1,000 pesos. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papalupot ang kalsada sa unahan. B. Palapad ang kalsada sa unahan. C. May barikada sa unahan, humanda na lumiko. Ang tamang sagot, letter A. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang chain ng driver ay dapat na regular na suriin ng A. Paglalagay ng sapat na langis o grasa. B. Paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. C. Paglagay ng langis at putulin kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter B. Paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na putol-putol na linya sa mga kalsada? A. Maaring mag-overtake kung ligtas. B. Hindi maaring mag-overtake. C. Maaring mag-overtake anumang oras. Ang tamang sagot, letter A. Maaring mag-overtake kung ligtas. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri at muling pagsuri sa lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ang pag-renew ng LTO ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Kumplituhin ang pahayag. Walang sasakyang dimotor ang dapat magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi kanais-nais na amoy
o usok? A. Tunog. B. Kulay. C. Ingay. Ang tamang sagot, letter C. Ingay. Kung sa tingin mo ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbigay ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot, letter B. Gamitin ang busina. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwan mo ang sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD or early warning device 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Kung ikaw ay pumaparada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot, letter A. Nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ano ang dapat mong patayin bago ka magmaneho? A. Chalk. B. Senyas sa pagliko. C. Headlight. Ang tamang sagot, letter A. Chalk. Aling diagram ang tama? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter B. Ano ang dapat na maksimum na timbang ng iyong motorsiklo? A. 2 beses ng bigat ng aking katawan. B. 3 beses ng bigat ng aking katawan. C. 4 na beses na bigat ng aking katawan. Ang tamang sagot, letter B. 3 beses na bigat ng aking katawan. Aling larawan ang nagpapakita ng pinagbabawal na pag-overtake? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter B. Pinapayagan ng isang bata na sumakay sa motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may marami at mabilis na mga sasakyan kung saan ang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 km kada oras kung A. Ang braso ng bata ay kayang abutin at hawakan ang baywang ng driver. B. Ang batang pasahero ay kayang abutin ang balikat ng driver. C. Ang bata ay kayang abutin ang tuhod ng driver. Ang tamang sagot, letter A. Ang braso ng bata ay kayang abutin at hawakan ang baywang ng driver. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso o aro na ilaw trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na tinuturo ng palaso. B. Hudyat para ikaw ay kumanan o kumaliwa depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Ang tamang sagot, letter B. Hudyat para ikaw ay kumanan o kumaliwa depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso. Ano ang dapat mong gawin pag nakita mo ang tanda na ito? A. Dapat kang magbigay sa daan. B. Ikaw ay may right of way. C. Early warning device. Ang tamang sagot, letter A. Dapat kang magbigay ng daan. Ano ang pinakamabuting alituntuning pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B.
ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon? C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon? Ang tamang sagot, letter B. Ang hindi inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Sa karaniwang kondisyon, ano ang pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod? A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan, maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali na pagtanto mo na nasa maling lane ka, dapat kang A. Ipilit ang iyong daan, B. Manatili sa lane na iyon, C. Huminto sa walang dumadaang mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Manatili sa lane na iyon. Upang mabawasan ang pinsala sa iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Pumreno sa maayos na oras, B. Gumamit ng makitid na mga kalye, C. Gumamit ng mga busy na rota. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno sa maayos na oras. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake, B. Headlight switch, C. Busina. Ang tamang sagot, letter A. Parking brake. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan ang takbo at makipagkarirahan, B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna, C. Biglaang magpreno. Ang tamang sagot, letter B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo, B. Hindi totoo, C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B. Hindi totoo. Ang biglaang pagpreno na nagreresulta sa banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsusuot ng seatbelt, B. Sobrang laki, inflated na mga gulong, C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot, letter C. Pagtutok o tailgating. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren, B. Daang tren, C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter B. Daang tren. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? A. Saddlebag, B. Ekstrang gulong, C. Kondisyon ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C. Kondisyon ng motorsiklo. Ayon sa Republic Act 10054, ano-ano ang may tuturing na standard protective helmet pang motorsiklo? A. Ang angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB, B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI, C. Mga helmet na binibigay at ibinebenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Ilang auxiliary light kagaya ng LED ang maaaring ikabit sa motorsiklo? A. 4, B. 3, C. 2. Ang tamang sagot, letter C. 2. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada
tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa mga gumagamit ng kalsada at sa mga lugar na nagnanais puntahan. A. Mga sinyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Ang tamang sagot, letter A. Mga sinyas na nagbibigay kaalaman. Aling diagram ang tama? A, B, or C? Ang tamang sagot, letter B. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? A. Velocimetro. B. Chain train. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Magbigay ka. C. Huminto ka. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay ka. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ang kalsada ay may dibisyon. B. Two-way na trapiko. C. Bawal ang mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Two-way na trapiko. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mga mata ng driver. B. Bumalik sa original na lane ng maingat. C. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Ang tamang sagot, letter B. Bumalik sa original na lane ng maingat. Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada? A. Huminto agad at magbigay ng go signal pagkarating sa intersection. B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. C. Para mas agresibo. Ang tamang sagot, letter B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pag walang bahala sa sinyas trapiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, letter C. Initial na traffic violation. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC? A. Dagdag pundo para sa mga nagbabantay ng weighing scale. B. Para punduhan ang sahod ng mga traffic enforcers. C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at cable ng clutch? A. Palaging hugasan ang cable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang cable sa gasolina. Ang tamang sagot, letter B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangang daan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Motorcycle lane. B. Bike lane. C. Bangketa. Ang tamang sagot, letter B. Bike lane. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. B. Ipinagbawal ang paglusot sa kanan. C. Pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa.
Ang tamang sagot, letter A, maaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal lumiko pakanan. B. Bawal lumiko pakaliwa. C. Bawal ang U-turn. Ang tamang sagot, letter C, bawal ang U-turn. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong bagalan ang takbo o huminto? A. Bumusina para magsinyas sa harap ng sasakyan. B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. C. Manatili sa iyong lane at saka huminto. Ang tamang sagot, letter B, tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake lights. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter A, delikado ang kurbada sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung ang release ng tren ay walang babala o warning devices? A. Bilisan ang takbo at tumawid ng mabilis, subalit huwag kalimutang suotin ang helmet. B. Huminto sa layong 15 talampakan sa release ng tren, lumabas sa sasakyan, lumakad sa loob ng release at suriin kung maluwag ang trapiko. C. Bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ang tamang sagot, letter C, bagalan ang takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at A. Ito ay labag sa batas at sa lahat ng saklaw sa batas. B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. C. Maaari kung nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light sa intersection. Ang tamang sagot, letter B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabi ng go o maaari ka nang umandar? A. Asul. B. Verde. C. Dilaw. Ang tamang sagot, letter B. Verde. Ang angkop na sinyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang kamay ay nakababa at nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot, letter A, ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. Ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahahabang sasakyang mabagal ang takbo? A. Asul. B. Dilaw. C. Pula. Ang tamang sagot, letter B, dilaw. Ang traffic sign na no parking ay nangangahulugan na A. Maaaring pumarada sa pasubaling ang minamaniho mo ay pribadong sasakyan. B. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay huhulihin dahil sa pagwawalang halaga sa traffic sign. C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Ang panuntunan sa right-of-way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbigay daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Kapag nakaengkwentro ka sa daan ng mga sasakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck na sumeserena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin. B.
Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. C. Harangan ang kanilang daanan. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa.